talaga ang aswang? Yan ang tanong ng marami sa atin. May mga kwentong naririnig na tayo na nagpapatunay daw na totoo ang aswang. Kasi nakakita o nakaharap na sila ng ganitong klase ng mga nilalang. May iba naman na malalakas ang loob na kiniklaim na sila ay aswang. Pero syempre lahat ng yon ay haka-haka lamang at hanggang ngayon ay hindi pa rin yon napapatunayan ng siyensya. Kahit malinaw na footage ng totoong aswang ay walang ma-provide. Kaya marami sa atin ang hindi talaga naniniwala sa mga ito. Papa Dudut, ako rin ay hindi naniniwala noon sa aswang. Bagamat aaminin kong matatakotin ako. Naniniwala ako sa mga multo. Pero sa mga aswang, manananggal at yung mga nilalang na kumakain umano ng karne ng tao ay hindi talaga ako naniniwala. Siya nga po pala, bago ko simulan ang kwento ko ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kayla na nagmula sa Quezon Province. Pero nakatira na ako ngayon sa Quezon City. Papadudot nang galing ako sa mahirap na pamilya. Kaya nung high school ay nakagawian ko ng magpasada ng pedicab tuwing gabi para pandagdag baon. Oo, kababae kong tao pero ginawa ko ang imposible. Sa 6 na magkakapatid, lahat kami ay babae, pedicab driver si Papa habang labandera naman si Mama. At dahil sa ako ang panganay, ako ang tumutulong noon sa mga magulang ko sa paghahanap buhay. Noong nasa edad 12 hanggang 15 anyos ako, ay naging labandera ako. Pero hindi ko kinaya yon kaya tumigil ako. Naging tendera ako, street sweeper hanggang sa naisipan kong mamasada ng pedicab ng tiyuhin ko. Nang mga panahong yon, ay kamamatay lang ni Tito Andres at naiwan kay tatay yung pinapasada niyang pedicab. At dahil sa dalawa na ang pedicab namin ay naisipan ko na lamang na ipasada ang isa. 16 anyos ako noon pero malakas at bato-bato ang pangangatawang ko noon. Kaya simula noon ay naging kasakasama ko si Papa sa pamamasada ng pedicab. Kadalasan ay nagpapasada kami ni Papa ng mga alas 7 ng gabi hanggang 10:30 or minsan ay umaabot din kami ng 11 ng gabi saka kami uuwi. Nakakatakot sa una kasi kababae kong tao pero dahil sa pangangailangan namin kaya tiniis ko ang takot at hinaharap ko ang panganib na maaaring dumating sa akin. Isang beses mga bandang 11 na ng gabi ay napagdesisyonan kong umuwi dahil parang wala nang masyadong pasahero. At habang pauwi ako ay napadaan ako malapit sa palengke nang biglang may pumara sa aking isang matandang babae. Marami siyang dalang bayong na punong-puno ng gulay at ang damit niya ay tipikal na damit ng mga matanda ngunit pawang itim ang kulay ng palda at ng blouse. Dahil sa dagdag kita din yon ay napagdesisyonan kong ihatid siya. Kaya dali-dali ko nang kinarga ang dala niyang gulay at pinasakay ko na siya ng pedicab. Aba iha, buti naman at nakakaya mong mamasada ng pedicab. Napakabata mo pa. Salubong agad sa akin ng matandang babae. Kailangan po sa hirap ng buhay ngayon, saan po kayo magpapahatid lola? Wika ko. Doon lang ako sa pinakahuling kanto ng subdivision, iha. Yung malapit sa may ilog. Sagot naman niya. Pagkatapos ay sumakay na siya sa loob ng pedicab ko. Nung una'y wala naman akong napapansing kakaiba sa matandang babae liban sa sobrang tahimik lang niya na parang hindi siya kumikibo. Ngunit sa kalagitnaan ay nagtataka ako kasi sa tuwing dadaan kami sa may madidilim na parte ng subdivision na yon ay bigla na lamang naninindig ang balahibo ko at bumibigat ang aking pakiramdam. Ngunit hindi ko pinapansin yon.
Noong narating na namin ang lugar na sinasabi niya ay napagtanto kong dead end na pala yun at nasa gilid ng highway. Nandito na po tayo, Lola. Wika ko sa kanya. Iha, pwede mo ba akong ihatid doon sa dulo? Tugon niya sa akin. Tiningnan ko ang tinuturo niya ngunit puro malalagong halaman at talahiba na ang dadaanan patungo sa madilim na parte. Walang ilaw o bahay at malapit sa pangpang ng ilog. Lola, hanggang dito na lang po ako siguro kasi madilim na po dyan at wala nang kabahayan. Baka mamaya pagbalik ko ay may mga masasamang loob dyan. At kung ano pa ang mangyari sa akin, kababae ko pong tao. May pangambang sabi ko sa kanya. Dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Ihatid mo lang ako sa banda doon. Tugon niya. Sa totoo lang ay nakakatukso ang alok niyang dobleng bayad. Pero nangamba talaga ako para sa kaligtasan ko. Kung sana lalaki ako at kasing lakas ni Papa ay okay sana. Pag malamig ang morning, Pagkatapos ay inikot ko ang pedicab at nilapit sa may gawing semento na daanan. At laking gulat ko paglingon ko sa likod na wala ng tao. Wala nang matanda at wala na rin ang mga bayong na may lamang gulay. Sa sobrang kaba ko ay napatakbo ako na hinihila ang manubela ng pedicab. Nung makarating ako sa bandang maliwanag at maraming bahay ay sumakay ako sa pedicab, binilisan ko na ang padyak at lahat na yata ng dasal ay inusal ko na sa sobrang takot. Mga pasado 12:00 ng gabi ay pawis na pawis akong dumating ng bahay at bigla akong nakaramdam ng sakit ng tiyan. Para bang nasusuka at nilalamig. Napansin kong hindi pa pala umuwi si Papa. Bakit hindi kayo sabay ng Papa mo? Tanong sa akin ni Mama. Hindi ko po alam kung saan siya bumiyahe. Nagkahiwalay po kami sa terminal kanina. Sagot ko. Alam mo, Kayla, sa totoo lang ay kinakabahan ako sa tuwing pumapadyak ka ng pedicab. Kababae mong tao. Natatakot ako baka makaengkwentro ka ng mga rapist o magnanakaw. Pangambang sabi ni Mama sa akin. Teka, bakit pala ganyan ang itsura mo? Parang takot na takot ka. Dagdag na sabi niya. Pero bago ko makasagot sa tanong ni Mama ay dumating na si Papa. Bungad niya kaagad. Umuwi na ba si Kayla? Sabi niya habang nagmamadali. Pa, nandito na po ako. Sagot ko naman. Buti naman at umuwi ka na. Alam mo ba yung isa nating kasama, si Nilo? Hinabol daw ng aswang kanina. Ang sabi niya yung aswang daw nagpanggap na matandang babae. Kwento agad ni Papa. Napatingin naman ako sa aking ama. Pa, matandang babae ka mo? May naging pasahero po ako kaninang matandang babae. Tapos nagpapatid pa siya doon sa may liblib na lugar. Dodoblehin daw po niyang bayad sa akin pero hindi ako pumayag. Kasi natatakot po ako. Kwento ko. Buti na lang at hindi ka nasilaw sa pera, anak. Kasi kung hindi baka napahama ka na ngayon. Wika ni Papa sa akin. Nung hinawakan ni Nanay ang aking noo ay nagulat siya dahil